Alam kong babaha sa wall mo ng binignit kaya gawa na rin tayo. Sobrang daling gawin. Para sa bilo-bilo, 1 cup of glutinous rice flour, lagyan ng 6 tablespoon ng water. Haluin hanggang sa lumapot at ikorte itong maliliit na bilog. Init na kaserola o palayok, ilagay ang pangalawang piga ng nyug. Unang ilagay ay ang hilaw na sago. Meron din tayo nabibili na ready na sago. Sunod ay alangka, pampalasa. Maglalagay din tayo ng pandan leaves. Siguraduhin lang na ito ay nilinis ng mabuti. Takpan at pag kumulo na ay ilalagay na natin yung ating hiniwang kamote. Mas maganda tingnan kung gagamit tayo ng 3 kulay na kamote, yung kulay ube, kulay orange at kulay yellow. Alisin na natin ang dahon ng pandan. Pakuluan lang saglit at saka ilagay yung hiniwa natin na saging na saba. Sinipsip na nung kamote yung ating sabaw kaya ilalagay ko na dito yung unang piga ng nyug. Sunod na ilagay yung ginawa natin na bilo-bilo kanina. Siguraduhin nakalubog ito para mas madali siyang maluto. Takpan at hayaang kumulo hanggang sa lumambot na yung ating kamote, saging at sago. Pag lumambot na ang kamote saka ko titimplahan, gusto ko lumabas muna ang natural na tamis ng kamote at ng saging bago ko lalagyan ng asukal at vanilla. Haluin lang natin ito at siguraduhin walang dumikit sa ilalim. Pakuluan lang natin ito saglit at pag lumapot na yung sabaw, pwede mo na itong iserve. Sobrang daming magagandang memories ang naaalala natin pag kumakain tayo nitong binignit at naging tradisyon na natin itong lutuin lalo na pag Holy Week. Kaya pag nagnegosyo ka nito, siguradong patok at mabili. Kaya subukan mo nang magbinignit. Please like and follow Nanay channel.